Inagaw ni Luffy ang Denden Mushi na gamit-gamit ni York at kinausap niya yung 5 elders. Nagpakilala siya bilang ang taong magiging Pirate King. Sabi ni Luffy, hawak nila ang mga Vegapunks at kung may paki sila sa buhay ni York ay paalisin nila ang mga ships na nakapalibot sa Egghead Island. Nagtaka si Kizaru sa sinabi ni Luffy, habang ang ibang mga marines naman ay natakot sa kanya. Nakita din natin ang reaksyon ni Morgans kasama si Vivi at Wapol na sikretong nakikinig sa usapan. Tinanong ni Mars si Luffy kung ilan ang nakasurvive sa side nila. Muntik nang sabihin ni Luffy ang sitwasyon, buti na lang napigilan siya ni Robin. Na agad namang napansin ng 5 elders yung boses ni Robin. Sabi ni Robin, hindi daw nila basta-basta dapat ibigay yung status nila dahil iyon ang gusto ng mga 5 elders para makakuha sila ng impormasyon. Naputol na nga yung tawag at ayon kay Saturn, may 3 bagay silang dapat masecure sa nangyayaring to. Ang kaligtasan ni York, ang punk records na si York lang ang makaka-access, at ang power station o power plant na makakagawa ng Mother Flame. At lahat na bukod dito ay pwede nang maging sakripisyo. Tinanong ni Vice Admiral Doberman kung paano naman yung mga Cyberpol agents at ang grupo ni Rob Lucci. Sagot ni Saturn sinasabi niya lang naman yung mga worst case scenario at wag nilang pabayaan yung mga importante na makuha nila dapat. Kinumpara pa ni Saturn ang mga tao sa mga insekto at sinabi na kahit gaano pa kadami ang mawala sa bilang ng mga tao, posible pa din silang padamihin ulit. Umiiyak nga si York habang sinasabi na siya ay tutulungan ng 5 elders kaya wag nilang saktan siya. Kasi kung hindi, buburahin din ng 5 elders sa mapa ang Egghead Island, kagaya ng nangyari sa Ohara, na ikinagalit naman ni Nami. Kaya pinukpok niya nga si York ng baton. Nakita natin ang reaksyon ni Robin na kasalukuyang injured at ginagamot ni Chopper. Sa sumunod na panel ay makikita natin ang kanya-kanyang ginagawa ng lahat, habang si Kaku na sobrang injured dahil nga sa pakipaglaban sa mga Seraphims, at si Lucci naman na ina-assess ang mga nangyari na mukhang ire-report niya nga sa 5 elders. Nakontak nga ni Usopp ang basement at dito masayang nagkakainan ang mga nabihag na Cyberpol agents. Pero kahit na ganun ay hindi nga sila mapanatag dahil nga kasama nila ang mga Seraphims na kasalukuyang nakakulong sa mga special bubble balls. Mukha lang itong mga normal na soap bubbles na makikita sa Sabaudi Archipelago ayon kay Vegapunk, pero ito ay matitibay at infuse ang mga ito ng energy mula sa mga sea stone. At biglang nagsalita nga si S-Snake at sinabi na huwag mag-alala yung mga Cyberpol agents na ito dahil wala namang utos sa kanila na patayin ang mga ito at wala naman silang mapapala sa mga ordinaryong agents kagaya nila. Nagsalita nga si Frankie at nagpasalamat kay S-Snake sa pag-alis nito ng kanyang petrification sa kanila. After nga siyang kumbinsihin mismo ni Luffy, lumalabas na maging ang Seraphim na hango sa pagkatao ni Boa Hancock ay apektado kay Luffy. Hindi nga makapaniwala si Vegapunk dahil isang cyborg ang mga Seraphims at hindi niya nga na-program na maging ganon si S-Snake. Hindi siya makapaniwala na yung traits na naipasa mula sa lineage factor ay ganon kalalim ang magiging epekto. Tawang-tawa naman si Jinbei dito at sinabi na kahit na ganun yung ugali ni S-Snake, tiklop pa din daw ito kay Luffy, gaya na lang ng totoong Boa Hancock. Nagawa nang ayusin ni Atlas ang communication systems nila pero hindi pa din nagre-respond sa signals ang Frontier Dome. Sabi ni Vegapunk naman hindi sila makakaalis nang hindi binababa ang mga barriers. Pangaasar ni York nagsasayang lang daw ng oras sa mga ito dahil naglagay nga siya ng passcode at hindi niya ito in-upload sa Punk Records. Galit na galit nga si Lilith sa kanya dito. Napapalibutan nga sila ng napakaraming battleships ngayon ayon kay Stacy. Kinausap nga ni Vegapunk si Nami dito at chinek ang lag post nila. Ayon kay Nami, hindi pa sila tapos mag-recalibrate ng lag post simula nung dumating sila sa Egghead Island. Pero magagamit nila pa din ito dahil nakapag-lock sila sa isang location noong nasa Wano pa sila. At sabi ni Vegapunk, ito nga daw ay nakaturo sa Elbaf. Nakita natin yung reaksyon ni Luffy at Usopp na tuwang-tuwa dahil makakapunta na sila ngayon sa Elbaf. Ayon kay Vegapunk ay magpasalamat sila dahil nasa itaas ng Labo Stratum ang kanilang barko na Thousand Sunny. Dahil hindi na nga sila pwedeng dumaan sa regular na daungan ngayong nakapalibot na sa kanila yung mga Marines. Ang ruta na pwede nilang daanan ay sa likod ng isla kung gusto nilang pumunta sa northeast. At buti na lang nakastandby na nga yung Vega Force 1 kasama yung barko nila.
Ideally, gagamitin nila ang Vega Force 1 upang makalipad at makalampas sa isla. Pero dahil nakaprogram ang Vega Force 1 na gumana lang sa climate sa paligid ng Egghead Island, kapag lumabas ito sa isla, hindi na ito gagana at babagsak sila. Kaya sinuggest ni Franky na kung ganon, gagamitin nila yung Cudi Burst. Makakalipad sila ng at least 1 kilometer palayo sa isla. Hindi nga makapaniwala si Vegapunk dito na nakakalipad ang barko ng Straw Hats at ito ay powered by cola. Kaya nagmadali na sila na makrack yung code na ginawa ni York para makaalis na sila. Tumatakbo nga sina Lilith, Franky, Bonnie at Luffy papunta sa Thousand Sunny sa utos ni Vegapunk. Kailangan nga nila makaabot doon at dalhin ang barko sa likod ng isla. Excited nga si Lilith dito dahil ngayon ay ang unang beses niyang makakaalis ng Egghead Island. Tila ba wala silang problema na kinakaharap. Then si Bonnie naman ay mangha na mangha kay Sanji bilang isang chef na marunong makipaglaban. Nagtaka nga si Luffy dahil naging good mood si Bonnie after nitong mag-iiyak nung isang gabi lang. Sagot ni Bonnie ay okay na daw siya at hindi na niya nga tinatarget si Vegapunk ngayon. Nagawa nga ni Rob Lucci na ipasa ang information sa labas ng dome. Kausap nga ni Saturn si Kizaru tungkol dito at na-realize nila na nagmamatapang lang si Luffy at ang Straw Hats pero sila ngayon ay natrap na sa loob. Tinanong ni Saturn si Kizaru kung makakapasok ba siya sa isla knowing na siya ay may ability na maging light. Sagot naman ni Kizaru ay oo pero kailangan pa nga daw niyang harapin si Sentomaru na ngayon ay pumoprotekta kay Vegapunk. Sabi ni Saturn ay wag na itong pansinin ni Kizaru pero sagot ni Kizaru hindi niya nga magagawang lampasan lang si Sentomaru knowing na handa nitong itaya ang buhay nito para kay Vegapunk. Kaya hiling niya kay Saturn ay hayaan siya nito na gawin kung anong gusto niya. Dagdag pa ni Kizaru pag pinabayaan niya nga daw si Sentomaru, gagamitin nga nito yung mga pasifista upang ubusin ang mga battleships nila. Ito ay ikinainis nga naman ni Saturn at tinanong niya si Kizaru kung alam na daw ba nila yung coordinates kung nasan yung power plant. Sabay pinakita nga ni Kizaru ang mga details na pinasa ni Rob Lucci. At ito nga ay mukhang kompleto para sa magiging plano nila. Habang papunta nga sina Luffy sa Thousand Sunny, sa labas ay naghahanda na nga ang mga Marines sa second attempt nila na pasukin ng isla. Dito ay inutusan nila ang lahat ng marunong gumamit ng Rokoshiki na lumipad na at pumunta na agad sa isla, habang iba ay tinatarget ang mga Sea Beast. Ang iba naman ay magfo-focus sa mga pacifistas. Dito na kumilos si Kizaru. Gamit ang kanyang ability, siya ay pumasok sa isla para sugudin si Sentomaru. Si Sentomaru naman ay inutusan na ang lahat ng pacifista na tapusin ang kanilang mga targets. Sa huling pahina ay nakita natin ang matinding clash sa pagitan ni Kizaru at Sentomaru. Nakakagulat na napigilan ni Sentomaru ang atake ni Kizaru dito, na pinapatunayan na siya ang may pinakamatibay na depensa sa mundo. Itong clash na ito ang nag-trigger ng senses ni Luffy at nasabi niyang may isang napakalakas na tao na nasa isla ngayon.